Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw, upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Gilead. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang aming mga pagkakasala at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magpaparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya.
Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Tayo pong lahat, babalik ako sa Ama at aamuhin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon, at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama, at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali,
Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at pangyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madalas ang ibigay na titulo sa talinhagang ito na ating narinig ay talinhaga ng alibughang anak. Yung alibugha, ibig sabihin ay lustay, o sa ibang salita, aksayado. Kasi nga, yung bunsong anak ay inaksaya niya, nilustay niya yung kayamanang natanggap niya sa masamang pamumuhay. Inaksaya rin niya ang pagmamahal ng kanyang ama sa kanilang magkapatid. Kaya tinatawag itong talinhaga na ito na talinhaga ng alibughang anak. Pero hindi lang yung bunso ang alibugha. Sa totoo lang, yung tatlong mag-aama na ito, lahat sila ay alibugha. Lahat sila ay lustay. Lahat sila ay aksayado. Una na nga yung bunso. Kaya obvious na obvious yung pagiging alibugha ng bunso. Ganyan tayo kapag nagkakasala, kapag nagdidesisyon tayong tumalikod sa Diyos, kapag lumalayo tayo sa pagtupad ng utos at kalooban ng Diyos, kapag sinusunod natin yung sarili nating luho, yung sarili nating gusto, yung sarili nating kapritsyo, kapag tinataboy natin ang Diyos sa buhay natin at sa mga desisyon natin, tuwing nagkakasala tayo, nilulustay natin, inaaksaya natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya maraming pagkakataon na tayo yung bunso. Kaya tuwing magdidesisyon tayo,
Maraming mga kasalanan natin talagang pinagdesisyonan natin. Talagang malaya nating pinili na kumalas sa Diyos. Katulad ng bunsong anak, humingi pa ng mana. Kaya kumalas siya sa kanyang sariling ama. Umalis siya, tinalikuran niya sarili niyang ama. Ganyan tayo pag nagkakasala. Talagang desidido tayo na sundin ang gusto natin, hindi ang gusto ng Diyos. Sa mga ganong pagkakataon na aaksaya natin yung pagmamahal, dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung panganay na anak na dapat siya yung masunurin, siya yung tumutupad ng kalooban ng Ama sa lahat ng pagkakataon. Kaya yun nga yung isinumbat niya sa kanyang ama nung malaman niyang ipinagsasaya nila ang pagbabalik ng kapatid niyang naging alibugha. Yung panganay, ipinamukha niya sa kanyang ama, sa lahat ng pagkakataon, ako'y naging masunurin. Tapos isinumbat pa niya, pinagpatay mo pa ng pinatabang guya yung kapatid kong naging alibugha, samantalang ako ni isang bisirong kambing, hindi mo binigyan para magkasiyahan kami ng mga kapatid. Kaya nanunumbat itong panganay na anak. Hindi niya makuhang patawarin yung kapatid niya. Hindi niya makuhang mahabag sa kapatid niya katulad ng kanyang ama. Hindi niya makuhang magsaya sa pagbabalik ng kanyang kapatid na nagising na sa kanyang pagkakamali. At dahil diyan, yung pagmamahal na nasa kanya na, naaksaya pa rin. Kaya nga naaksaya ng panganay na anak yung pagmamahal ng kanyang ama sa pamagitan ng hindi niya pagpapatawad. Hindi niya matutunang tanggaping muli yung kanyang kapatid. Ganito rin tayo minsan, mapanghusga ng kapwa nating makasalanan. Tayo rin ay nagagalit sa mga taong pinapatawad yung mga nagkasala sa kanila, lalo na yung mga gumawa ng malaki. Minsan nga sarili nating magulang. Minsan meron tayong kapatid na naging sobrang suwail talaga. Nagdulot ng malaking sama ng loob sa mga magulang natin. Pero palagi yung mga magulang natin, ganun na lang yung pagpapatawad. Kahit naging suwail, kaya tayo nagagalit din. Bakit mo ba tinanggap pa yan? Minsan, pagka yung isang magulang natin nagtaksil, halimbawa yung tatay ng babae, at iniwan yung nanay natin, tapos matapos ng maraming taon, bumabalik yung tatay, tinatanggap ng nanay, galit yung mga anak. May mga ganong kwento na hindi makuhang magpatawad, hindi makuhang maging mahabagin at mapagpatawad katulad ng nanay. Ang tawag natin madalas sa mga ganitong tao, sabi na, napakatanga mo na magpatawad. Ganito yung mga eskriba at mga pariseyo kay Jesus. Bakit ka nakikisalamuha sa mga publikano na yan? Sa mga makasalanan na yan? Kaya itong talinhaga na ito patungkol sa kanila. Yung panganay na anak dito, importanteng karakter. Kasi marami sa atin yung panganay. Tayo yung masunurin. Tayo yung simba ng simba. Tayo yung hindi nakakaligtaan. Sundin ang mga iniuutos. Pero hindi marunong magpatawad. Hindi marunong mahabag. Hindi marunong ipagsaya kapag may mga kapatid tayong nagbabalik loob. At dahil dyan, naaaksaya rin natin, alibugha rin
Naaksaya natin yung pagmamahal ng Diyos. Ang pinakaalibugha sa kwentong ito, yung Ama. Alibugha siya sa positibong paraan. Ibig sabihin ay sa tingin ng marami, lustay siya sa kanyang pagmamahal kasi pinatawad niya yung anak niya. Pero yung Ama, sadyang nag-uumapaw yung pagmamahal sa puso niya. Bagamat nagkasala ang anak, walang sandali na hindi niya minahal at pinatawad yung anak niya. Yung sandaling umalis yung kanyang anak, nagsimula na rin siyang maghintay sa kanyang pagbabalik. Kaya nung bumalik yung anak niya, nagising, laking tuwa niya. Yung anak nga, hindi na natapos yung kanyang dialogue. Pinractice pa naman niya yung dialogue niya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na niya natapos yung dialogue niya kasi yung Ama, inutusan agad yung mga utusan para ibalik sa anak na ito yung dati niyang karangalan bilang anak. Ganon kalustay sa pagmamahal, sa positibong paraan. Kaya yung Ama dito kumakatawan sa Diyos na nag-uumapaw din ang pagmamahal sa atin. Walang pagkakataon na humingi tayo ng patawad na hindi niya tayo pinatawad. Walang pagkakataon na bumalik tayo sa Kanya na hindi niya tayo tinanggap. Kaya yung Ama hindi napapagod patawarin tayo. Mas napapagod pa nga tayo na humingi ng patawad. May mga pagkakataon na mismong tayo hindi natin mapatawad yung sarili natin sa laki ng pagkakasala natin sa Diyos at sa kapwa natin. May mga ganong tao na napatawad na siya ng nagawa niya ng kasalanan pero siya hindi pa rin. Pero gano'n ang Diyos, hindi napapagod, patawarin tayo. At sana nga matularan natin yung imbitasyon niya doon sa panganay na anak, tularan yung pagmamahal ng Ama na nag-uumapaw at hindi napapagod. Dahil kung hindi natin matutularan, maaaksaya natin yung pagmamahal ng Diyos. Ngayong panahon ng Kwaresma, ito ang ipinababatid muli sa atin. Yung kasaganaan, yung kadakilaan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. At ito nawa ang gumising sa atin para magbalik loob. Na ang Diyos hindi napapagod tayong patawarin, kaya magbalik loob na tayo sa Kanya. Walang dahilan para hindi natin talikuran ang mga naging kasalanan natin at bumalik na tayo sa ating Ama. At pag bumalik tayo sa Panginoon, sasalubungin niya tayo at muling tatanggapin bilang Kanyang mga minamahal na anak. Ang talinhaga ng alibughang anak ay nagpapahayag sa isang payak subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob, ang nagagawa ng pag-ibig at habag sa ating mundo. Pinakikilos tayo nito upang agad na lumapit sa Ama sa panalangin. Ating itugon, Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at ng mga obispo, tuwina ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na Ama, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas pili ng magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan naway mapukaw ang loob na magsisi at hingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga yumao naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan, muli nating alalahanin ang mga kapatid, mga kaibigan natin na humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit at mga may mabibigat na pinagdaraanan sa buhay. Isipin din natin at alalahanin kung meron tayong mga kaalitan, mga kapwa nating hindi natin makuhang patawarin, ipagdasal natin sila at alalahanin din natin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa misang ito. Hilingin natin na igawad ng Panginoon ang kanilang hinihiling. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, ipaunawa mo sa amin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig at habag upang kami rin ay matutong mahabag at magpatawad sa aming kapwang nagkasala. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa aming iyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kaloob na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na paikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.